Alright! Good morning Pilipinas and good morning world! At sa ating makababayang OFW at makababayan natin na nandito sa Pilipinas na walang sawang sumusuporta dito sa ating munting programa, thank you so much. Mabuhay po tayong lahat hanggat gusto natin. Well, anyways, tuloy-tuloy po tayo sa tagbabalita dito ng mga tamang balita at sagutin ang maling information na ipapakalat ng mga fake news spinners, ng mga anti-Marcos, lalong-lalo na doon galing sa mga DDS na mga saltik makabayan. Yes, dapat silang sagutin. Bakit? Kasi bagayan ito sila na lagi pong naninira araw-araw kay BBM at sa Marcos administration sa katagalan makabayan. Akala mga paninira ang matotoo yan sa mata ng ibang tao. So dapat silang sagutin kasi ang bagong Pilipinas, bawal po ang mga sinungaling. At siyempre, kasama niyo ba rin si Sir Ivan, ang pinakabulol na vlogger sa balat ng YouTube, pero nagbibigay sa inyo ng mga totoo at mga preskong balita na kinukuha natin sa tagapitbahay na social media. Sa magandang buhay sa ating lahat mga kabayan and a happy Tuesday sa ating lahat. Okay, so before tayo mag-start mga kabayan, well, syempre, as usual, i-check natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating pong top 5 commenters. At ang isang listahan ang nanguna po si Ma'am Amelia Hogo. Meron siyang 101 na mga comments. Nandiyan rin po si Nemi Hasigawa. Meron siyang 35 na mga comments. Lynn Gonzalez. Meron siyang 34 na mga comments. Nandiyan rin po si Lerma Sondita. Meron siyang 31 na mga comments. Angel Manalo. Meron siyang 38 lahat na mga comments. Again, thank you so much po sa ating top 5 commenters. At siyempre, pasalamatan natin ating pong mga silent viewer dito sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, pasalamatan po natin ang lahat ng mga viewers na lagi pong nag-like, lagi nag-shares ng ating mga videos, at doon sa mga viewers na subscribe sa ating channel. Thank you so much. At siyempre, i-acknowledge natin ating pong mga channel members. Nandyan si Barbara Butler, Cosmo Defender, Edmond Castillejo, Samuel Membrado, and Via Bibar. Pasalamatan natin mga kabayan ang nabigay sa atin ng GCash or pang-pansit ni Sir Ivan. Thank you so much kay Mama Rebel Bocasas, nabigay sa atin ng 1,000 pesos. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yan ang guna sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Eloisa Taha from Riyadh, Saudi Arabia, Moonflower, Robbie Dower, Teresa de la Cruz, Aurora David, Emelita Williams. Nandyan rin po si Ricardo Zamora, Esmar Cadorna, Mones Borromeo, Brian Baltasar, OFW si Granny. Nandyan rin po si Vivian De Vera, Mylan Valencia, at shoutout daw sa kanyang mother na si Flora Valencia. Nandiyan rin po si Sir Jaime Garcia, Nia Wilson, at syempre i-greet natin si Derek Erwina Argilias at ang kapisanan ng mga direktor ng pelikulang Pilipino under Derek William. At syempre, huwag natin kakalimutan, i-greet natin, i-shoutout natin ang mga pinalangga ng mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also, syempre, greet natin ang happy birthday! Ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw, happy birthday! Okay, so kumusta ang lahat mga kabayan? How are you today? Well, kahapon wala si Sir Ivan makahabayan. Absent. Kasi sinamahan ko po aking asawa makahabayan, meron siyang pinuntahan. At saka meron po siyang inisakaso po ng dokumento na very important rin po. Siyempre si Sir Ivan, support system tayo. Ganun tayo eh. So pasensya no, kasi ang dami pong naghanap kahapon kay Sir Ivan. Meron na tumawag, 3 makahabayan, mga viewers natin. So ang dami rin pong nag-message, hindi ko na mabilang eh, dami yata yon. Kasi nga na-miss nila daw ang ating tawa makahabayan. At saka ang dami rin po daw mga fake news na kumalat. Diba? So honestly mga kababayan, ang dami naman talaga eh. Talagang kaliwat kanan, yung mga fake news, mga paninira nila kay Felisa, kay PBBM, ang dami talaga mga kababayan. Pati nga yung mga event na kung saan kahit
Kahit hindi po mga Pilipino makakabayan, di ba pinalitan nila yung audio na kung saan Duterte, Duterte, yung gano'n makakabayan, ang dami talaga eh. Kahit yung mga rally na ibang bansa, ibang lahi, kahit yung nangyari doon sa may area yata yun sa somewhere in Europe ba yung makakabayan, na nakikita po yung bundok ng mga babae. Nakita niyo ba yun na sa feed ninyo, na meron pong nag-rally, mga babae, nakita na po yung bundok makakabayan, abay ang inilagay po na audio, Duterte pa rin. Grabe talaga no. Ang dami pong madami pong mga propaganda na makakabayan, mga kaututan lang eh. Kasi gusto nilang ipapakita po sa taong bayan sa mga account po na syempre yung merong account po sa YouTube, merong pong account po sa Facebook, sa TikTok, kung saan man yan, Instagram, gusto na ipapakita na malakas daw yung Duterte makakabayan. At saka, di ba, lagi na sinasabi na meron dang Duterte Magic at saka ngayon, Duterte Power na makakabayan. Dahil po sa marami pong naputahan doon sa The Hague makakabayan, di ba the other day, that is date 23 makakabayan. Di ba naputahan doon sa The Hague, yung mga nagrally doon, nandun po itong si Sara Duterte, and also si Hitad makakabayan. Di ba nakita natin ho si Hitad? And also, nandun rin po itong si Malcolm yata siya, if not mistaken, yung British po na supporter po ni Digong makakabayan, si Malcolm Conlan yata siya, dan doon siya makakabayan. Kasi nga, siya po yung nanguna doon na nag-file po ng petition, something petition makakabayan na palalabasin daw itong si Digong. Kasi daw hindi, I'm not sure kung yun ba ang sakto na word, kasi hindi daw titigil yata, if I'm not mistaken, yung mga DDS supporter, yung mga Digong supporter na mag-rally doon sa labas po ng The Hague makakabayan. Parang ganyan ba? Correct if I'm wrong ha? Kay Sir Conlan. Basta meron siyang final po na petition makakabayan, ito pong si Conlan. So speaking of pala itong si Hitad makakabayan, di ba nandun po itong si Hitad sa rally po sa The Hague? So dahil po nandun po itong si Hitad sa The Hague makakabayan, ay syempre yung NBI nakita itong si Hitad na nandun sa The Hague makakabayan. So siya po yung pinagplanuhan na ang NBI magipag-coordinate po doon sa Interpol makakabayan. Kasi nga itong si Hitad, alam mo natin na fake news pelis to. At siya rin po yung source, pinaka-source sa mga DDS vlogger, sa mga DDS supporter, at sa gusto rin po ngayon na mag-content creator at saka DDS supporter makakabayan, ginagamit nila lahat. Diba? Majority po ng information kinukuha nila itong si Hitad makakabayan. At sa karamihan po, halos lahat or baka lahat makakabayan, lahat ng mga binabanggit doon, mga pinagdadaldal nito ni Hitad, puro fake news makakabayan. Kaya nga, di ba kabilang siya doon sa 20 lahat ng mga nakalista po sa NBI, mga vlogger na ipapahuli ng NBI makakabayan. Yes, you heard it right. 20 lahat po. 20 lahat po ng mga vlogger. Excluded. Hindi ba kasama yung nandun sa ibang bansa na mga Pilipino makakabayan? So, ito muna ang una natin na ng balita. And after that, babalikan natin itong si Sara Duterte. For more details, let's watch this. National Bureau of Investigation tinutuntun ang mga individual o grupo na posibleng nagpapakalat ng mga fake news at disinformation. Nasa 20 individual iniimbestigahan na ng NBI. Pinag-aaralan na ng National Bureau of Investigation ang posibilidad na may nagpopondo umano sa mga nagpapakalat ng fake news online laban sa pamahalaan. Ayon mismo kay Director Jaime Santiago ng NBI, tinutuntun nila kung mayroon bang namumuno sa likod ng mga umano'y fake news spreader sa social media. Yung paninira nila sa mga government officials, yung mga kung ano-ano sinasabi nilang balita na hindi naman totoo, yun ay pinag-aaralan naming mabuti kung bakit ganun ang tema ng mga vloggers natin ngayon. Meron ba silang namumuno sa kanila? Tinitignan po namin yan lahat. Ang hinala namang ito ng NBI, nag-ugat dahil iisa umano ang content ng mga nagpapalabas ng fake news. Tila nakikisakay din ang mga ito sa trending, lalo na sa usaping politika. Kaya nagdudulot ito ng gulo sa isip ng publiko. Tinitignan namin bakit dumadami, bakit parang iisa ang tema nila, no? Ganon, sumasakay sa kaguluhan ng ating political atmosphere.
hindi dapat na mangyari. Magugulo ang ating bayan, malilito ang ating mga mamamayan. Naiintindihan naman anya ng NBI kung opinyon o freedom of speech lang ang nilalabas ng mga ito sa social media. Pero kung may mga malinang impormasyon na pinagmumukha nilang totoo, dito na papasok ang NBI. Sa ngayon, may 20 na umanong individual na iniimbestigahan ang Bureau. But we have already list nitong vloggers na ito na nagpapakalat ng fake news, hindi bababa sa 20. Aminado naman ang NBI kung ang content creator na iniimbestigahan nila ay wala sa Pilipinas at isang citizen sa ibang bansa, mahihirapan sila sa investigasyon. Pero kung isa umano itong Filipino citizen at nasa ibang bansa, makakatuwang ng NBI ang International Police Crime Organization o Interpol para mapauwi ito sa Pilipinas. Susulat lamang tayo sa Interpol, tulungan tayo maibalik dito sa atin, extradition. Katuwang naman ng NBI dito ang iba pang ahensya ng gobyerno tulad ng Department of Information and Communications Technology at ang National Telecommunications Commission. Ang problema kasi ito mga kabayan, yung mga content creator po ng mga DDS, yung sumakay po sa mga fake news mga kabayan, yung nandun po sa ibang lugar ng mga Pilipino. Ang problema kasi, like for example, sa case po ni Hitan mga kabayan, ang cyber crime kasi, ang cyber libel kasi mga kabayan, dun po sa US, di ba yan po ay civil case lang? Yes, civil case lang po. So medyo merong problema kabayan. Alam mo natin po yung civil case, medyo hindi naman sila makulong kundi meron pong penalty na pera makabayan. So yan po ang problema sa civil case. Pero siguro merong gagawin dito yung Interpol makabayan. Well, hindi pa natin alam kung ano ang kanilang plano. Pero ang alam na ho natin dito, yung NBI makikipag-coordinate po sa Interpol kapag meron silang hahabulin na vlogger nandun po sa ibang lugar makabayan. Di ba napansin ba natin na si Hitat ay sandali lang nakita doon sa rally makabayan, sumibat kagad? Di ba sumibat kagad makabayan? Kasi nga nakita ko doon, meron kasing Pilipina na nag-live doon during po sa rally makabayan. Una, nakita natin si Hitat. Pero kalaunan, hindi na natin nakita si Hitat makabayan. Siguro pinakamatagal doon kay Hitat mga 20 minutes, 30 minutes, and after that, sibat kagad. Siguro nakatik-tik siya makabayan or baka in-advisean siya ng kanyang mga kasama na hindi dapat magdatagal doon. Kasi nga, siyempre, nandyan po yung Interpol makabayan. So sayang no, sayang nandun sana or kinuntak sana ng Pilipinas yung pulis doon sa Dahig makabayan kasi nandun lang itong si Tad eh. So ngayon, tama po. Actually, tama po yung sinabi po ni Director Santiago makabayan ng NBI, which I agree. Sabi, 'di ba, sabi niya, karamihan kasi sa mga DDS vlogger ngayon na yung mga bago makabayan, sumakay lang kasi sa trending. Sumakay lang kasi sa issue makabayan or sa mga intriga, which I agree. Kasi nakita nila po yung oportunidad na meron palang pera kapag mababakalat sila ng mga fake news makabayan. Kasi nga napansin ba natin, itong mga DDS, hindi kasi sila nagbabalita po ng mga good news makabayan or yung mga totoong balita. Ayaw nila yan. Bakit hindi sila tinatangkilik ng kanilang mga followers makabayan or ng mga DDS? So kapag maliit lang po yung mga nag-likes, mga reactions, engagement doon, so hindi sila nagkakapera ng ganun kalaki makabayan. Kaya ayaw nila. Kaya doon sila sumakay sa mga fake news. Kasi alam mo natin, mga Pilipino, napakahilig natin po sa mga intriga makabayan. Diba? Correct if I'm wrong. Napakahilig natin sa mga intriga. Diyan nga sa mga skina natin makabayan, sa mga skinita natin, kapag meron na po mga nagtambay dyan, mga nagpondok dyan, yung mga nagdaldalan makabayan, diba? Parang gusto mo makikipag-intriga. Gusto mo makikabalita kung ano nangyari. Uy, anong balita dito? Kasi nga, ikaw po ay makurious kung ano ang kanilang pinag-uusapan makabayan. O, diba? Aminin. Kaya ganun rin po mga Pilipino. Yung mga Pilipino na mahilig nang gusto po ngayon na mag-content creator. Kasi nga ito ang nakita nilang oportunidad para sila ma-monetize kaagad makabayan. Diyan sa Facebook. Actually, madali naman talaga sa Facebook makabayan. Totoo lang, napakahirap ho sa YouTube. Napakahirap makapag-monetize sa YouTube kapag hindi ganun kalaki ang inyong engagement or hindi po ganun kadami ang inyong mga followers makabayan. Kaya nandun sila lagi.
sa Facebook and also sa TikTok, nagkalat makabayan. Nandun sila, di ba, sa Twitter, sa TikTok, doon sa, dyan po sa Facebook. Pero dito sa YouTube, hindi masyado. Di ba, hindi masyado sa YouTube. Unless, kung nandyan po, nagbablog, yung kanilang mga DDS vlogger na mga sikat na makabayan. Doon nakaka-access ang mga fake news. Pero yung mga bago ngayon, hindi pa sa YouTube, kundi nandun po sa Facebook makabayan. Okay? So anyways, may nakita ako. Kasi ito makabayan, I think boses ito ni Milchanko if not mistaken. Kasi meron kong nadaanan kanina before pa ako nag-vlog makabayan na ito po'y kuha sa rally, this is March 23, kung saan nandun po itong si Sarah and also si Hitan and also si Malcolm, yung mga sikat nila na mga vlogger makabayan. Ito po yung time nandun. Di ba marami pong tao makabayan? Pero ang audio, iba yung audio makabayan. For more details, let's watch this. Nakakaawa at nakakatakot na kabalintunaan ang paghahanap ngayon ng hustisya ng mga taong nagsagawa noon ng di makatarungan at bayolenteng mga aksyon. Ngayong desperado na, nagsasagawa daw sila ng mga prayer rally para humingi ng tulong sa Diyos na dati nilang tinawag na stupid. Sinisisi nila ang lahat maliban sa kanilang mga sarili para sa mga problemang nabuo dahil sa kanilang pagnanasa, pagiging arugante, labis na kayabangan at pagkagahaman sa kapangyarihan at kayamanan. Maghahanap daw sila ng suporta at simpatya para makawala sa anyay legal track na sila mismo ang may kagagawan. O, di ba? Tumpak na tumpak makabayan. Tama po yung sinabi po ni Ma'am Milchanko. Talagang para sa kanila yun makabayan. Sakto naman kasi. Kasi nga ang kanilang poon, di ba ngayon, napansin ba dito makabayan? Pre-rally, peace rally. Tapos ngayon, meron nga nanawagan ngayon na magdasal tayo para daw makalaya agad itong si Digong makabayan. Pero ang kanilang poon, hindi naman nila kinikilala, hindi po kinilala ni Digong ang Diyos natin makabayan. 'Di ba hindi? Ang tawag nga niya, 'di ba, stupid God. Who's this stupid God? 'Di ba? Ganun nga makabayan. Tinawag niya na stupid ang ating Panginoon makabayan. Tas ngayon, may gana silang manawagan na magdasal makabayan. Kaya nga natatawa ako diyan sa mga prayer rally nila, yung peace rally nila. Tas ito po yung laging pinangunahan po ng QOGC, ng Kujik. Sino ba ang kanilang poon makabayan? Sino ba ang Diyos na kanilang tinatawag? 'Di ba? Siguro si Kibuloy talaga eh. Di ba siguro ang Diyos ni Digong si Kibuloy makabayan? Kasi nga, kung ang ibig sabihin nun ni Digong noon na who's this stupid God, malamang hindi si Kibuloy. Kasi kapag si Kibuloy yun, magagalit yun si Kibuloy makabayan. Correct if I'm wrong. Di ba? So ang tinawag niya na stupid God, yung Diyos natin. Di ba? Tas ngayon may gana silang manawagan, magdasal daw lahat makabayan. Huwag nyo kaming idamay dyan. Kasi totoo ang Diyos kung saan kami nagdadasal. Pero sa inyo, doon kayo kay Kibuloy nagdasal. O, diba? And also, alam nyo ba, ito na pong si Kitty, the other day makabayan, meron kasi siyang panawagan sa mga followers. Doon ito sa Davao. Actually, nakita ko yung live niya, ang kanyang video makabayan, Bisaya yon, Bisaya. Pero dito po sa balita po, sa News 5, gin-translate siya in Tagalog. Pero doon kasi sa video po ng totoo, Bisaya makabayan. So sinabi doon ni Kitty, doon po sa mismong bahay po na luma makabayan, yung luma lang na bahay ni Digong, na, di ba, yun po yung front act lang. Gamit na gamit nila yung bahay po ni Digong na luma makabayan. Pero hindi nila alam na ibang bahay po na ninirahan ito si Digong. Doon po sa The Mansion. Malapit din po sa bahay na luma ni Digong makabayan. Diba? The Mansion. Dalawa pa ngayon eh. According sa info na nakuha ko dalawa daw makabayan. Malalaki pa. The Mansion. Pero ang laging ipinapakita nila, ibinibida nila, yung lumang bahay ni Digong. O diba, gamit na gamit talaga eh. So sabi po noon ni Kitty, the other day makabayan, sabi niya, sa mga kababayan ko, yun nga, patuloy lang yung pagdasal natin da makabayan. Patuloy lang daw ang pagdasal natin. Huwag natin kalimutang kumain at matulog, pahinga tayo. Tapos, huwag na natin silang patulan, doon na tayo babawi sa eleksyon da makabayan. O, tingnan nyo, gamit na gamit yung word na
patuloy tayo sa magdasal or pagdasal natin, patuloy na silang magdasal mga kababayan. 'Di ba gamit na gamit nila, hindi ba lang inisip na hindi nga kinikilala ni Digong yung Diyos natin mga kababayan kasi nga tinawag po ni stupid, kaya nga siya nabash. Actually, si Kitty nabash mga kababayan. Mismong post niya, umulan doon, bumagyo doon ng mga negative comments against sa kanilang pamilya mga kababayan. Like for example, ito sample lang. Sabi dito ni Dan the Man, Miss Kitty, busy po si Lord kay Pope kasi may sakit. Wala siya paki sa tatay mo na minura siya at di naniniwala sa kanya. Ito ba mga kababayan? Sabi nito ni AD John, yes Miss Kitty Duterte, nagdarasal kami. Sumasampalataya kami sa Diyos na makapangyarihan na siya namang tinawag na estupido ng iyong ama. Ikaw ma'am, kanino kayo nagdarasal? Which is tama naman talaga eh. O nga Kitty, saan kayo nagdarasal? Sabi ba dito na nanalig kami sa Diyos na balang araw ay may makakamit na hustisya. Hustisya na magagamit namin sa ikakaluwalhati ng pangalan niya. At ngayon na nagaganap na, patuloy pa din kami nagdarasal. This time, ang aming panalangin ay sana magpakilala ang tunay na Diyos sa iyong ama para ma-realize niya na mabait ang Diyos at hindi kailanman naging estupido. O tingnan nyo, sapol na sapol mga kabayan, in your face, Kitty. At dyan rin po sa mga DDS in your face. O di ba nakakahiya, no? So yun nga ang banat nila mga kabayan. Talagang nabas itong si Kitty kasi nga mention na patuloy lang sa pagdadasal. So alam na natin po ang kanilang history kaya siya po ay nabas mga kabayan. Sa ngayon, may ipapakita ko sa inyo. Itong video na to, si Sara makakabayan, di ba? I'm sure, nakita niyo na po to, na doon po sa rally last March 23 sa The Hague makakabayan, sinabi niya kasi doon na ito daw si Digong sinabihan niya na wag daw umuwi sa Pilipinas makakabayan kasi daw baka mangyari sa kanya yung nangyari kay Ninoy Aquino makakabayan. Di ba ang term pa nga na ginamit niya? Baka daw magiging Ninoy Aquino Jr. sa makakabayan. So before natin ilalabas po ang ating reaction tungkol dito makakabayan, siyempre ipapakita ko muna sa inyo yung balita. For more details, let's watch this. Sinabi ko din sa kanya yon pa. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Kung ipipilit na makauwi ng Pilipinas, baka matulad ka sa nangyari kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. Ito ang babala ni Vice President Sara Duterte sa kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inihayag ito ng pangalawang Pangulo nang humarap sa mga taga-suporta sa meet and greet event sa The Hague, Netherlands noong linggo March 23. Ayon kay VP Sara, paulit-ulit siyang tinatanong ng kanyang ama kung kailan siya makakauwi dahil nais nitong mangampanya bilang alkalde ng Davao. Ngunit may pag-aalala ang Vice Presidente sa seguridad ng kanyang ama. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Meron man akong worry para sa kanyang safety and security, pero lagi niyang inuulit-ulit talaga, ibalik niyo ako sa Pilipinas. Hinamon naman ng Malacanang si VP Duterte na magpakita ng ebidensyang may banta sa buhay sa kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sana kukuha yung mga threats. As a matter of fact, hanggang ngayon yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Giit pa ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, mahirap ikumpara si dating Pangulong Duterte kay Ninoy. So napakalayo pong ipakumpara ang sarili o ikumpara ang dating Pangulong Duterte kay Ninoy Aquino na hindi nagkaroon ng anumang record ng mass murder
or crimes against humanity. Which is tama po si Yuse Claire Makabayan. Tama naman talaga yon. Tumpak po ang kanyang sagot. Alam nyo, talagang hanga ko dito kay Yuse Claire Makabayan. Magaling sumagot, no? Magaling talaga mag-isip eh. Tama naman talaga yon. Kasi kung ihahambing nila, i-compare nila ito si Digong doon kay Ninoy Aquino, mas maihahambing pa natin ito si Digong doon kay Hitler Makabayan. 'Di ba? Laging sinasabi noon tungkol kay Hitler na marami daw, ilang milyon daw yung pinatay daw ni Hitler noon. Tas 7 million ba yun ang binanggit niya, if not mistaken. Tas sa Pilipinas daw, kung mayroong 3 million daw na mga drug-addicts Makabayan. 'Di ba? Ipapatigi niya. Alam nyo, ang idol po ni Digong si Hitler. Hindi po si Ninoy Aquino. Kaya mali po yung sinabi po ni Sara Duterte na baka siya po ay magiging Ninoy Aquino Jr. kapag siya po ay uuwi sa Pilipinas Makabayan. Hindi ako maniniwala na yon ang sinabi ni Sara Makabayan. Yon ang sinabi ni Sara doon kay Digong. Hindi ako maniniwala dyan. Kasi nga nalaban natin yung kumakalat po na balita tungkol doon sa expose ni Christian Gasa Makabayan na meron pong nag-udyok, meron pong nakialam po na anak po ni Digong na kung saan siya po yung nag-udyok doon kay Digong na uuwi talaga. Gen-force daw niya ito si Digong papauwiin sa Pilipinas kasi nakakahiya kapag hindi uuwi itong si Digong sa Pilipinas Makabayan. Diba nakakahiya? Kasi nga iisipin po ng mga supporters ni Digong na hindi pala matapang itong si Digong. Puro lang bunganga Makabayan. Kaya yun po ang kanilang iniiwasan. Kaya na-force itong si Digong na umuwi sa Pilipinas. Merong sense naman talaga eh. Yung sinabi po, na-expose po ni Christian Gasa Makabayan, makes sense naman talaga eh. Kasi nga kapag merong mangyari kay Digong, kung sakali lang meron pong nangyari ng time na yon kay Digong Makabayan, magiging advantage ho yan sa pamilya Duterte, sa mga siblings Makabayan, sa mga politiko na mga Duterte. Diba, Graf Amrong? Hindi nga, wala nga nangyari kay Digong. Sila po inaresto Makabayan at saka dinala po doon sa ICC. Tingnan nyo ang mga banat nila ngayon. Tingnan nyo yung mga paawa effect nila ngayon. Tingnan nyo yung mga propaganda nila ngayon Makabayan. Gamit na gamit si Digong. Puro paawa effect. Pansin nyo lang po, itong ginagawa po ng PDP Laban, si Bongo, si Ipe, si Bato, yung sila si Jimmy Bundok, sa lahat Makabayan, gamit na gamit nila itong si Digong. Diba? Paawa effect. Hanggang ngayon, paawa effect. Asa puro pa rin po mga fake news Makabayan. Kawawa daw si Digong. Nakalimutan na ba nila na sinabi na po ni Sara Duterte na okay lang po yung estado ni Digong doon kasi nga parang hotel daw ang kanyang higaan doon Makabayan, ang ICC facility, para daw hotel. Ang kaibahan lang, kasi nga hindi siya nakakalabas, siyempre, magkaroon dito po medyo mamiss niya yung kanyang pamilya Makabayan. Yun daw sinabi po Digong. But the rest, okay lang siya doon. Kasi maraming doctors, marami pong tumitingin palagi sa kanya Makabayan. Pero doon sa mga rally po ng mga PDP Laban, kawawa daw si Digong. Kawawa pa rin. Pero may napansin ko Makabayan. Napansin niyo ba yung motorcade nila kahapon? Ang motorcade nila kahapon Makabayan ng PDP Laban, abay nilangaw. Motorcade nilangaw, Bongo. Si Bato de la Rosa, si Ipe Makabayan, abay nilangaw talaga. As in, literal na nilangaw Makabayan. Kasi nga alam niyo sa totoo lang, kapag hindi po nila kasama ito si Digong sa mga rally Makabayan, sigurado tayo lalangawin yan. Kasi nga alam mo natin, si Digong malakas siya Makabayan. Marami niya mga supporters hanggang ngayon, marami pa talaga. Pero ito kasi ang PDP Laban, dumidikit yan kay Digong. Kasi alam nila, kahit ugod-ugod na po ito si Digong, mahirapan ng lumakad, ginagamit pa rin po nila. Kasi nga kapag wala si Digong sa rally Makabayan, lalangawin talaga yan. Katapos nangyari po sa motorcade, nilangaw Makabayan. O, di ba? Kapag wala si Sara, wala po si Digong, lalangawin ang rally ng PDP Laban. Nakakatawa naman. And also Makabayan ko, dito pa rin po kay Sara. Kasi nga 'di ba the other day, meron pong nilabas po na report tungkol doon sa confidential funds Makabayan na dumagdag o nadagdagan po yung mga pangalan ng mga piki na nakabenepisyo dito sa confidential funds ni Sara Duterte Makabayan. For more details, let's watch this.
Pinagpapaliwanag naman ng Malacanang si Vice President Sara Duterte tungkol sa mga bagong kahina-hinalang pangalang umano'y nakinabang sa confidential funds. Amoy Liu, Fernan Amoy at Jug de Asim. Ito ang mga bagong pangalan na nadiskubre ng Kamara mula sa mga acknowledgement receipt ng milyon-milyong pisong confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022 hanggang 2023. Bansag tuloy ni House Deputy Majority Leader Paulo Ortega, ito umano ang Team Amoy Asim. Bagamat nakakatawa kung pakikinggan, dismayado ang kongresista ngayong nadagdagan na naman ang listahan ng mga anyay kaduda-dudang pangalan ng mga pinagbigyan ng confidential funds ng Vice Presidente. Ang mas malala pa, wala na naman umanong record sa Philippine Statistics Authority ang mga umano'y bagong miyembro ng Budol Gang. Galing po to sa sa listahan naman ng DepEd. So, as confirmed by yung PSA po, same situation po sila. Walang birth certificate, walang marriage, saka wala rin pong death certificate. So, kitang-kita po natin na yung pattern is the same. Pareha po yung sitwasyon nung Mary Grace Piatos, si Miggy Mango, si Jay Camote, saka yung mga iba pong pangalan. Nakarating na rin sa Malacanang ang isyong ito at naniniwala sila na dapat ay magpaliwanag ang Vice Presidente. VP Sara has the obligation to tell something about this, to tell something about these discoveries. Marami na po ang naglilipa na patungkol sa mga peking resibo na di umanong na issue po ng pisina po ni VP Sara. So, mas mabuti po, sinasabi naman po niya na dapat po tayo ay may transparency. Mas maganda po na mauna po siya na ipaliwanag ito. Dati nang itinanggi ni VP Sara na may irregularidad sa naging paggamit nila ng confidential funds. Pero sa ngayon, patuloy ang pagsiyasat ng Kamara ukol dito bilang bahagi na rin ng kanilang paghahanda sa impeachment trial sa pangalawang Pangulo. Para kay Ortega, malaking tulong ang mga bagong ebidensyang nakalap nila para mapalakas pa ang kaso. Sa panig naman ng House Prosecution Panel, umaasa silang masisimulan na ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Sabi ni House Minority Leader Marcelino Libanan, isa sa mga prosecutor ng Kamara, kapag umaksyon na ang Senado, patunay lang ito na hindi kinukonsinti ng gobyerno ang anumang maling gawain, kaya't sana'y umarangkada na ang paglilitis sa lalong madaling panahon. Oy, Team Amoy Asim pala ito si Sara Makabayan. Tatalawagin na natin itong mga DDS na Team Amoy Asim. Diba? Ang dami po mga bagong pangalan, Makabayan. So dapat talaga ito isasagutin po ni Sara Makabayan. May karapatan ho tayo. May karapatan ho tayo magtanong po kay Sara Duterte at saka i-demand natin siya na sumagot, Makabayan. May karapatan tayo kasi ang tax ho natin ipinasisweldo dito kay Sara Duterte, Makabayan. Pero nasaan ngayon si Sara? Diba nandun lang sa Dahig, Makabayan, nagrarally? Nandun lang sa Dahig, hindi siya nagtrabaho. Diba? Busy presidente siya, pero hindi siya nagtrabaho po sa Pilipinas, Makabayan. Nandun lang po siya sa kanyang tatay. Nandun lang po siya, diba, nang bubudol ng mga Pilipino, ng uto ng mga Pilipino, paawa effect, Makabayan, kasi ginagamit niya para po sa kanyang pangangampanya. Yan po ay preparation, Makabayan. So tayo po ay may karapatang manawagan po kay Sara Duterte, including you, mga DDS, manawagan kayo kay Sara na umuwi na sa Pilipinas para siya magtrabaho, Makabayan. Kasi siya po ay isang second highest official po sa Pilipinas. So dapat siyang magtrabaho. 'Di ba? So tawagan mo mga DDS. So before tayo mag-jump po sa ating next topic, mga kabayan, i-shout out natin, nandiyan po si Tinkerbell, Teresita Tamaliwan, Elvin Istiyoko from Dubai. Nandiyan po si Beth Hariolne, Lenny Ramos, Ruben Dolor, Walter Romano, Floripe Gumapak, Honorio Santiago Jr. Nandiyan po si Elsie Adaman, Noel Narcida, Adi Luisa Taha. Nandiyan po si Lorely Bernardo from Toronto, Leonardo Esteliero, Milmar from Las Vegas, and hi to Lelebet Contelio. Okay, mga kababayan ko, naalala nyo ba na meron kong ipinakita dito sa inyo last vlog na meron pong nangyari sa ating channel na kung saan ginreport po ng mga DDS, makabayan, kaya nga nagkaroon po ng violation si Sir Ivan ng community guidelines, makabayan. Di ba pinakita ko dito yung screenshots? So meron akong ebidensya dito
na ang kanilang ginagawang demolition job mga kababayan ay hindi lang po sa gobyerno natin, hindi lang po kay PBBM, pati rin po sa mga BBM vlogger mga kababayan. Ano siya, Ivan? I think some of you na nakita nyo po yung post ni Mima Alicia mga kababayan na siya po dito ay pinagre-report din po ng mga DDS. Kung maalala nyo, 'di ba meron pong post itong si Mima Alicia makabayan tungkol doon kay Trixie Cross, kay Atty. Trixie. Kasi nakalagay po sa kanyang thumbnail, laglaga na, aminado na binabayaran sila ng China. 'Di ba yan po nakalagay po sa thumbnail po ni Mima Alicia makabayan. Alam nyo, nagbabase lang po si Mima Alicia doon sa hearing sa TRICO makabayan. Kasi nga kung maalala natin, 'di ba siya po tinanong po ni nakalimutan ng name sa congressman tungkol doon sa pagbunta po ni Trixie at saka ng mga DDS vlogger doon sa China makabayan. Di ba umamin siya? Di ba umamin po itong si Trixie makabayan na sila po ay state sponsored ng China yung pagpunta nila doon makabayan. Di ba tinanong pa nga siya kung sino yung mga puntahan doon? Mga vlogger. Ibig sabihin, nag-hire po ng mga vlogger ang taga-China makabayan. Ilang araw po kayo sa China, Miss Cruz? Roughly about 12 days. This seminar, was it sponsored or did you have to pay for your seminar fees? This was sponsored. Ang nagbayad po nito ay yung State of China. Yes, sir. Travel ninyo, sa stay ninyo at sa seminar. Paano po ba kayo naimbitahan para maging bahagi ng seminar? Through the Chinese embassy. So it is a state-funded program by China where they invite media practitioners such as yourself. Am I correct? I think this is one of those times where they've invited vloggers. Would you think that the seminar that you attended affected your perspective or the work that you do? Ang bago ay yung short form, yung pagturo nila ng short form type of video na tinuturuan kung paano gumamit ng ibang mga platforms at yung pagturo ng appreciation ng short form. Ang short form po, yun po yung mga reels, yung mga TikTok at saka yung 1-minute videos ng YouTube. Okay. At I'm sure yung nag-gain ninyo at napakilabangan po ninyong additional knowledge is the same with of those other participants in the seminar. Am I true to understand that, Mr. Lopez? Yung akin pong takeaway dun po sa seminar na yun is that it's just an appreciation po of how China media works. Okay. Diba? Tas nagalit itong si Trixie. Fake news daw itong si Mima Alicia makabayan. So dito, nagalit itong si Trixie. So siya po inanawagan po ng kanyang mga followers na i-report itong si Mima Alicia. So ang post niya makabayan, sabi niya, "Guys, let's report this woman to YouTube. Sampulan natin to. She thinks she can lie and get away with it. It's very easy to take this one down." Sabi niya, "The committee hearing was all on record. Let's test her theory. You help us with reporting you to YouTube. We'll handle the rest of her heartaches na makabayan." Hindi lang naman yan ngayon ginagawa nila. Noon pa makabayan. Noon pa ginagawa na ho nila yan ng mga report. Pero dito, klarong-klaro na. Ebidensya na ho ito makabayan. Ebidensya na ho yan. For example, dito po sa reply po ng kanyang mga followers, for example, dito, "Nice motivation, Dan na." Dan, saka tas dito may nakita po tayo na screenshot na tapos na po gin-report nila itong si Mima Alicia makabayan. O di ba mga gonggong, yan po ang ebidensya natin na mahilig talaga silang mang-report makabayan. Which is, hindi ito iniisip po ng mga DDS na hindi yan ginawa po ng mga BBM vlogger. Hindi yan ginawa po ng mga Marcos supporter doon sa kanilang mga vlogger makabayan. Kahit one time, wala pong nag-report at hindi rin po nanawagan sa Sir Ivan na i-report po ang mga account po ng mga DDS vlogger. Kahit one time, DDS, hindi po nanawagan po si Sir Ivan. Pero si Sir Ivan, gin-report ninyo, diba, gunggong talaga kasi gawain niyo yan. Kapag kasi kayo nasukol, kapag kasi kayo na-debunk, nagagalit kayo. Ang inyong i-return, ang inyong i-resback, i-report ninyo yung vlogger. Diba? Gonggong talaga So, yun nga mga kabayan, ito pong ebidensya natin na mahilig sila mang-report. 4 tayo.
Pag-usapan natin mga kabayan, ito pong ginagawa po ng mga DDS tungkol doon kay Efelisa. Actually, marami pong nag-forward sa atin to. Kasi nga si Efelisa mga kabayan, talagang binabanatan talagang pinagtripan po ng mga DDS mga kabayan. Yung latest po na post, Efelisa, na kung saan hindi nakita yung upuan sa likod niya mga kabayan, hanggang ngayon, nag-assume sila na yun daw ay PK. Yun daw ay edited mga kabayan. Edited daw yung picture na yon. Kaya nga nanawagan, kung napapansin niyo po, di ba, nanawagan po yung Malacanang, gin-challenge ng Malacanang na edited ang video or edited po ang picture or fake yung picture na yon. Yung pinost po ni Felisa Makabayan. Di ba, gin-challenge sila ngayon ng Malacanang. O yan na po ang pagkakataon ninyo mga DDS. Gin-challenge kayo ng Malacanang, ipakita ninyo na yun talaga ay edited na picture. Sasabihin ko na sa inyo dito, hindi yon edited na picture. Yun talaga po ay totoo na picture. Pero dahil lang assume kayo na edited yon kasi hindi niyo nakita yung sandalan po sa upuan makabayan. Nagtanong ako sa taga PCO makabayan, ano ba yung inupuan po ni FL? Yung palang square, yung square po na walang sandalan makabayan, yung bangkito ba yung tawag niyan? Nakalimutan ng name Yung walang sandalan po na upuan, tapos square makabayan. Kaya walang sandalan na nakita during po sa picture. Kasi totoo naman talaga, walang sandalan po na upuan makabayan. Pero siyempre, napakabastos naman kasi ito mga DDS na to. So ginawa nila po ng hindi maganda na mga pictures o mga edited po na video makabayan. Tapos tingnan nyo, kapag mabopost po si Ivan doon sa Facebook, kapag titirahin natin itong si Digong Makabayan, di ba lagi lang sinasabi kay Sir Ivan, ang banat po ng mga DDS sa akin. Sabi niya, wala na akong respeto sa mga matatanda, wala na akong respeto kay Digong Makabayan. Abay, depende ho yan. Depende ho yan. Paano kayo respetuhin namin? Paano namin respetuhin itong si Digong? Si PBBM, si Felisa, binabanatan ninyo. Nirespeto nyo ba? Diba? Hindi nila nirespeto makabayan. Tapos ngayon may gana sila na, ikaw wala kang respeto sa mga matatanda. Bakit? Hindi ba senior si Efelisa? Hindi ba senior si PBBM? Gonggong talaga diba? Kapag sila po yung babanatan, iiyak. Kapag sila yung babanat makabayan, tumatawa lang ho sila. Diba, Krufamrong? Tumatawa lang. Napasampo sila si Joey, sila si Sas, sila si Trixie, sila si Lorraine. Diba, tumatawa lang yung makabayan. Kapag tayo na naman po ang babanat, abay, ang daming daldal, wala ng respeto. Diba? Gonggong talaga So, makabayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo. Ito pong vlog po ni Mike Abe. For more details, let's watch this. Eto na. Kamusta na po kayong mga taga Davao City? Mga mamamayan ng Davao City, kayo man ay pro Duterte, pro Marcos, o kayo ay mga makanugrales. At ito yung ating pag-uusapan. Yun munang local politics sa Davao. Ganun pa man kahit local, ay national because Duterte ang pinag-uusapan dyan. Duterte laban sa Nograles. Si Digong Duterte ay tumatakbo mayor. Si Mayor Baste ay tumatakbong Vice Mayor. Ang kalaban niya ay si attorney, dating secretary, dating chairman ng Civil Service Commission na si Carlo Nograles for Mayor ng Davao City. Yun naman kanyang kapatid ni si attorney Migs Nograles, yung abogada, na tumatakbo ngayon First District Congressman ng Davao City, kalaban si Pulong Duterte, dati itong PBA party list. So, dito sa nangyari na pagkakahuli at ngayon ay nakakulong na sa ICC si Duterte, ito ba ay may bintahe? Ito ba ay malaking tulong? Or ito ba ay magiging daan para swak ng maging mayor at congressman ang magkapatid na Nograles sa Davao City at First District? Kahit nandyan si Pulong Duterte, pero yung nakakatandang Duterte ay nakakulong na. At pag atin pong susubaybayan yung kaso at mga balita mula sa ICC, sa schedule pa lang ay mukhang matagal. Talagang hindi makakapangampanya at hindi makakabalik si Duterte rito sa Pilipinas kasi nga ang next hearing ay sa September pa. Ang eleksyon ay sa Mayo, tapos na ang eleksyon. Okay, di ba? Yan po yun At kung ganyang katagal ang schedule ng bawat hearing, ay aabutin ng taon ito.
Eh, ang pagiging mayor ay 3 taon lang. So kayo mga taga Davao, mamili kayo. Sino ang gusto nyo maging mayor? Yung nakakulong o yung nakakalaya? Ang nakakulong ay si Duterte at ang malaya ay yung mga Nograles. So, paano yon? Di ba? Kayo mamimili dyan. Kung ayaw nyo sa mga Duterte, Nograles kayo. Pero kung gusto nyo ay Duterte, ay nakakulong. Paano kayo mapapaglingkuran na nakakulong? Mahirap. Buti sana kung dito siya nakakulong sa Maynila o sa Pilipinas, baka mabigyan pa ng consideration. Ay, ang ICC, wala pong ganun. Walang political accommodation sa kanila. Walang political issue sa kanila. Sa kanila, ebidensya, complainant, testigo, dokumento, laban sa dokumento. Labanan ng complainant, testigo, dokumento, laban sa mga defense counsel. Yan ang pinag-uusapan kasi walang political interest, local and national, ang ICC dito sa Pilipinas. Wala silang pakialam kung si Duterte ay dating Pangulo, wala silang pakialam kung si Duterte ay kandidato for mayor ng Davao. Wala yan. So, paano ngayon? Saan kayo? Tinatanong ko lang. Kung nung nandito pa si Duterte at nagkaroon ng mga survey, maniwala kayo hindi. May mga survey na nakakalamang ang mga Nograles kasi parang sawa na sila sa mga Duterte dahil ilang dekada na. Ilang taong mayor si Duterte. Ilang taong mayor si Sara, ilang taong mayor at vice mayor si Baste. Si Pulong Duterte ay naging vice mayor din ng Davao City bago naging congressman. So, sa tingin ba ninyo, makakatulong at papabor sa mga Nograles itong nangyari sa pagkakahuli kay Digong Duterte, former president? Yan ang ating aabangan. Kasi ilang buwan na lang Ngayon po ay Marso na Di ba? 1 linggo na lang, April na. At this coming week, itong March 28 ang opisyal na kampanya. So malayang-malayang makakapangampanya ang magkapatid na Nograles for mayor and for congressman ng 1st District. Samantalang si Duterte ay nakakulong at hindi biro yung kulungan, napakalayo. Milya-milya ang layo at unbailable offense. So, gusto ba ng mga taga Davao ang kanilang magiging mayor ay nakakulong? Kung sakaling iboto nila ay Duterte? O ang gusto nila ay ang mayor na malaya na kanilang makikita at malalapitan araw-araw? Ayan po ang pagpipilian. Kung qualification, pareho silang may qualification, pareho silang dating politiko, at sila mga abogado. Ang kaibahan lang si Digong ay naging presidente. Pero si Nograles, dating congressman, dating cabinet secretary, at dating chairman ng commission or Civil Service Commission. So yung qualification as mayor, ay walang kaduda-duda. At yun namang si Mix Nograles, yung qualification, wala rin duda for 1st District Congressman against Pulong Duterte. Dahil yan ay abogada, magaling na abogada, at higit sa lahat, dati ring party list congressman, PBA party list. So may karanasan sa Kongreso, active sa mga naging hearing sa Kongreso until now. So yan po yung mga background nila. Saan kayo? Ayan ang tanong. Mga taga Davao, huwag kayo magagalit. Tinatanong ko lang po kayo, malaya kayo. Dahil yung kinabukasan, inyong pangailangan, kaunlaran ng Davao, development ng Davao, katahimikan ng Davao, at tourism ng Davao, lahat ng positibo. Nasa kamay yan ang magiging susunod na mayor. Sino ang gusto niyong mayor? Yung mga dati, pamilya na dating mayor, o itong bagong pangalan pero matagal ng politiko sa Davao City, pang national and local, kasi yung mga Nograles, anak yan ni dating Speaker Nograles. Okay? So saan kayo? Yun lang naman ang mabigat at matinding magkalaban sa politika sa local posisyon. Pero kahit local ay national kasi Duterte ang pinag-uusapan. Kaabang-abang talaga, ano ha? Ayan. Okay? Sana po ay maging maayos, maunlad, may katahimikan, may magandang hanap buhay, at may kinabukasang maganda ang lahat ng taga Davao. Hindi lang yung nakatira sa Davao City, kung hindi yung lahat ng mga mamamayan sa buong mundo, mga followers natin, subscribers at viewers na nasa ibang bansa o nandito sa ibang lugar outside Davao City. May pagmamahal at malasakit kayo sa inyong mga mamayan. Kayo na mga Pilipinong nasa malalayong lugar na hindi na botante sa Davao City, pero meron kayong sigurong pamilya ron. Kayo'y makakatulong sa kanila kung ano pwede niyong i-advise, pero huwag nating impluensyahan
ang taga Davao City elected or registered voters ang makapagpapasya kung sino ang kailang gustong tulungan at gustong maging mayor or mga national na posisyon, dahil yung mga party list, national, congressman, or yung higit sa lahat mga senador, bahala na sila. Okay? So, ako naniniwala, maganda ang Davao. Tagal ko na pupunta dyan. 15 taon akong pabiyahe-biyahe dyan. Mula 2008 hanggang 2022. Pinakahuling biyahe ko sa Davao ay noong April 2022. Yun ang pinakahuling biyahe ko sa Davao. Sa kung ilang taon, ilang biyahe, hindi ko na humatandaan kung ilang ulit akong pabalik-balik dyan sa Davao City. Kaya kabisado ko yung Davao City. Maganda ang Davao City. Sana lalo pa kayong umunlad. Sana lalo pa kayong magkaroon ng katahimikan. Hangad ko ang inyong kapayapaan at katahimikan sa pagbabagong buhay, pagbabago at kaunlaran, hindi lang sa mga taga Davao, sa lahat ng mga mamamayang Pilipino, local and tourist, foreign tourista, at mga foreign tourist, ay maging matagumpay sa kanilang paglalakbay. Palabas at papasok ng Davao City at Davao Region at buong Mindanao. Kasi katahimikan at matahimik ang buong Mindanao. Sa totoo lang, tahimik sila. Mahal natin ang lahat ng lahi, basta Pilipino. May prinsipyo at magpamahal sa bayan. Pare-parehas tayo. Okay, so ako po'y nananawagan sa mga kababayan natin dyan na nandyan sa Davao, sana ang iboto ninyo ay itong si Nograles para magkaroon kayo dyan ng totoong pagbabago, mga kababayan. Huwag yan iboto si Digong. Anyway, si Digong nandun to sa ICC. Hindi rin makakauwi. Diba? Useless na, hindi rin makakauwi si Digong. So ang dapat iboto nyo dyan, itong si Nograles para mapayapa ang Davao, kasi ang nabibigay dyan ng kaguluhan ang mga Duterte naman talaga eh. Correct if I'm wrong. Diba, DDS? Ang nabibigay dyan ng kaguluhan sa Davao, mga Duterte. So, please vote Nograles, mga kabayan. Okay? So, shoutout natin. Nandiyan po si Lorna from Salcido, o Lorna from Salcido, Eastern Samar, Region 8. Nandiyan rin po si Amelia Gutierrez, Ernesto Cala from Athens. Nandiyan rin po si Evelyn Garcia, Elizabeth Pernetes, Maximo Magdalena. Nandiyan rin po si Luisito Niedo, Pablo Bataan, Marilo Bidnarek from Germany. I-shoutout natin si Evelina Abacan, Imer Milyabas, Estrella Ramos, Edmond Zeniza. Nandiyan rin po si Tess Paraon, Gondelina Ramirez, at saka hi to Grace Barsatan. Okay? So mga kababayan ko, siya nga pala, ako po magpasalamat. Ako po ay magpasalamat kasi nga nadagdagan nga pala tayo ng mga subscriber, mga kababayan. Nadagdagan tayo no ng 4,000 po. 4,000 plus lahat po ng mga bagong subscribers. So thank you so much na na-appreciate niyo ang ating vlog style dito na Sir Ivan, ng ating channel. Again, thank you so much. And also, iniimbitahan ko rin po kayo, mga kababayan, na please i-like natin, i-follow natin ating pong Facebook account na Jel Review TV, mga kababayan. At saka samahan nyo kami, kasama nyo po si Ivan, samahan nyo po yung mga ating mga followers doon sa Facebook natin, kasi nga binabagbakan kami ng mga DDS, mga kabayan. And thank you so much no na nagipagbakbakan na rin po mga followers natin, mga viewers natin doon sa Facebook account. So hindi pa nakapag-like, hindi pa nakapag-follow sa ating Facebook account, so libre naman ho yan. Okay, so samahan ninyo si Ivan at saka iba pong mga viewers natin dito doon sa ating Facebook account. Kasi marami rin po doon mga write-ups, marami rin po doon mga uploads sa Ivan na hindi ko rin po dito napag-usapan, mga kababayan. Okay? So mga kababayan ko, syempre hindi din makakalimutan ating good news para malaman po ng mga anti-Marcos na nandito, mga DDS fake news peddlers, kung ano ang lakad ni PBBM, kung ano yung mga meetings ni PBBM, at kung anong plano ni PBBM. At lalong-lalo na kung ano mga inisyatibong ginagawa ng ating gobyerno para malaman ng mga kababayan, ibabalita natin ang mga good news. For more details, let's watch this. Inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng National Economic and Development Authority ang mahigit sa 70 bilyong pisong halaga ng proyekto na tutugon sa sakuna, seguridad sa pagkain at magpapatatag ng infrastruktura sa ating bansa. Kabilang dito ang water system o patubig, pagpapailaw at daycare centers. Inaprubahan din ang mga proyektong makakatulong sa irigasyon ng mga sakahan,
High Dam at Reservoir. Aprobado na rin ang pondo para sa Mindanao Road Project para sa pagpapabuti ng mga kalsada at airports. Bukod dyan, meron pang 224 projects sa ilalim ng public-private partnership. Administrasyong Marcos Jr. target pang palawigin ang mga oportunidad para sa bawat Pilipino na magkaroon ng trabaho na swak sa kanilang mga kakayahan. Bukod dito, pinaalalahanan din ng sandatahang lakas ng Pilipinas na patuloy na isulong ang kapayapaan sa bansa. Prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mapaunlad ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Malinaw naman ang hangarin, ang direksyon ng ating alyansa. Ang ating hinahabol ang kaunlaran. Ang hinahanap po natin ang kapayapaan. Ayon kay Pangulong Marcos, na isang pamahalaan na mabigyan ng oportunidad ang bawat Pilipino na magkaroon ng trabaho upang masuportahan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Magkakasunod na job fair ang isinagawa ng pamahalaan na sinamahan pa ng pagbibigay ng libreng medikal na serbisyo sa ating mga kababayan at pag-aalok ng murang bilihin sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program. Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang patuloy na pagtugon sa job mismatch o hindi pagtugma sa kakayahan ng mga manggagawa sa pangangailangan ng mga employer. Sa ikinasang trabaho at serbisyo pangkalusugan sa Bagong Pilipinas sa Binyan City, Laguna, siniguro ni Pangulong Marcos ang pagsisikap ng pamahalaan na makahanap ng trabaho para sa ating mga kababayan na akma sa kanilang kakayahan. Patunay dito ang pagsasagawa ng mga job fair kung saan maaring ma-hire on the spot. Layo nitong bigyan ng disenteng mapagkakakitaan ng ating mga kababayan at mapagaan ang buhay ng kanilang mga pamilya. Nasa 70 job fair ang inilatag ng Administrasyong Marcos ngayong buwan ng Marso. Patuloy din ang pagbibigay ng libreng training ng TESDA para mapaunlad pa ang kakayahan o madagdagan ang bagong kasanayan ng mga manggagawa. Ang inyong pamahalaan ay walang ginawa kundi mag-isip, maghanap, magtrabaho upang mapaganda ang takbo ng pamahalaan para mapabilis, mapaganda at maparami ang serbisyo ng pamahalaan para sa inyo, para sa ating mga kababayan. Sa harap ng nangyayaring ingay sa politika, pinaalalahanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang sandatahang lakas ng Pilipinas na patuloy na isulong ang pagkakaisa at kapayapaan sa bansa. Sa ika-128 anibersaryo ng Armed Forces of the Philippines, sinabi ng Presidente na mas nagiging komplikado ang mga kinaharap na banta sa mundo. Ang labanan aniya ay hindi na lamang nakapaloob sa lupa, kundi umaabot na rin sa cyberspace at higit pa. Kinakailangan mag-adjust, mas mahigpit na disiplina at higit pang dedikasyon sa pagsulong ng kaligtasan at pag-unlad ng bansa. Sa anumang institusyon, hindi sapat ang ranggo o kapangyarihan. Ang tunay na sukatan ay ang kahandaang isantabi ang sariling interes para mas mataas na layunin. Pagamat iba-iba tayo ng papel na ginagampanan, dapat mangibabaw ang ating adhikaing bumuo ng mas nagkakaisa, mas makatarungan at tunay na mapayapang bansa. Ikinalugod ni Philippine Army Commander Lieutenant General Roy Galido ang pag-aproba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagtataas ng daily subsistence allowance para sa lahat ng military personnel mula 150 hanggang 350 pesos. Ito'y matapos lagdaan ng Pangulo ang Executive Order No. 84 noong March 14, kasunod ng pag-aproba ng Department of Budget and Management sa 16.89 billion pesos na pondo ng Philippine Army. Ayon kay Lieutenant General Galido, mas paiigtingin pa nila ang pagbibigay ng tamang pagkain at nutrisyon sa mga sundalo ng bansa. Sa ngayon, mas pinalalakas pa nila ang support system ng mga sundalo na nasa field sa pamamagitan ng mobile kitchen trailers na kayang mabilis na maghatid ng pagkain kahit sa mga liblib na lugar. Natanggap na ng Department of Social Welfare and Development Region 6 ang mobile kitchen mula sa Central Office na makatutulong tuwing may kalamidad sa nasabing lugar.
Tiyak na lalakas pa ang disaster response ng pamahalaan sa Western Visayas. Dumating na kasi sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 ang mobile kitchen mula sa Central Office. Sa tulong ng mobile kitchen, mabibigyan ng mainit at masustansyang pagkain ang mga internally displaced person na apektado ng kalamidad at sakuna at nananatili sa mga evacuation center. At para mas maraming kababayan natin ang maserbisyuhan, iikot ang mobile kitchen sa rehiyon base sa pangangailangan at hiling ng mga ahensya ng pamahalaan. Isa sa makikinabang dito ay mga bakwit mula sa pag-aalburuto ng Bulkang Kanlaon. Pagmamalaki ng kagawaran, moderno ang mga kagamitan na makikita sa mobile kitchen gaya ng generator, freezer, tabletop oven, 4 heavy-duty single-burner gas stoves, at 200-liter stainless steel water tank. Ang mobile kitchen ay isa lamang sa mga hakbang ng pamahalaan para mabilis at epektibong maipaabot ang agarang tulong sa mga nangangailangan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Patuloy ang pamamahagi ng pamahalaan ng fuel subsidy card sa mga magsasaka sa Quezon Province para maibsan ang gastusin sa mataas na presyo ng gasolina. Malaking tulong sa aming mga magsasaka at gawa ng suporta nila na kurudo, gasolina. Laking pasasalamat ni Kuya Danilo sa pamahalaan matapos matanggap ang Fuel Assistance Card mula sa Department of Agriculture sa Sariaya Agricultural Center sa Quezon Province. 3,000 pisong halaga ng gasolina ang laman ng card na natanggap niya mula sa DA. Isa si Kuya Danilo sa 472 na magpapalay at magsasaka sa Sariaya at Candelaria na benepisyaryo ng Fuel Subsidy Program. At dahil patuloy ang pagtaas ng produktong petrolyo, naglaan ng 1,416,000 pesos ang DA sa mga rehistrado at kwalipikadong magsasaka sa dalawang bayan. Gasolina kasi ang kailangan nila para mapatakbo ang mga makinaryang pansakahan. Yung po mga ipapamahagi natin sa kanila na card, pwede po nila yon maigamit po na pag-purchase po ng petroleum po sa mga partner po natin na gas station. Ang mga ganitong inisyatibo ng pamahalaan ay tugon ng DA para tulungan ang mga magsasaka alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nang namahagi ng fuel subsidy ang kagawaran sa mahigit 200 rice at high-value crops farmers sa Lucena City. Pinag-uusapan na ng Department of Agriculture at Japan ang pagpapababa ng taripa ng ine-export na saging ng Pilipinas sa Japan. Nakasaad sa Philippine-Japan Economic Partnership Agreement na 18% ang taripa sa itatapya sa saging kapag winter season habang 8% naman tuwing summer. Hindi naman daw lugi ang bansa dahil mataas pa rin yan kumpara sa ibang bansa. Sa kabila nito, 75% ng market share ng Pilipinas sa Japan ay nagmula sa saging. Mahigit 60,000 tonelada ang itinaas na exported quantity ng saging sa Japan, batay sa huling tala noong 2023. Aabot na sa 30 kilos ang maaari mabili ng vulnerable sector na bigas sa ilalim ng 29 peso rice program ng pamahalaan. Ayon sa Department of Agriculture, gagawin na kasing triple ang monthly rice allocation sa mga nasa vulnerable sector tulad ng senior citizen, persons with disabilities, solo parents at indigents. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., agad itong ipatutupad kung saan mabibili ang 29 pesos per kilo na bigas sa mga kadiwa ng Pangulo stores at centers. Kaya't hinihikayat ng kalihim ang ating mga kababayan na sulitin ang naturang hakbang para magkaroon ng akses sa mas murang pagkain. Hulyo noong nakaraang taon nang simula ng DA ang naturang proyekto kung saan nagkaroon ng karagdagang opsyon ng ating mga kababayan na nangangailangan ng kanilang mapagkukunan ng murang bigas. Bukod dito, ipinatutupad din ng DA ang Rice for All program naman o murang bigas para sa lahat. Samantala, makikipagtulungan ang National Irrigation Administration sa League of Municipalities of the Philippines para mapalawak ang pagbebenta ng bagong bayaning magsasaka o BBM rice sa bansa. Sa pamamagitan niya ito ay mas magiging accessible ang BBM rice sa mas maraming Pilipino sa harap ng pagkamit ng food security at mas murang bilihin. Ayon kay NIA Administrator Eduardo Guillen, target nilang mapagtibay ang isang Memorandum of Agreement sa LNP sa katapusan ng Abril. Dagdag pa ni Guillen, kung may isa sa katuparan ito, posible maging accessible na sa mga palengke sa buong bansa ang BBM rice. Sa ngayon, anya ay nasa 25 million kilograms ng palay na na-harvest sa ilalim ng contract farming ang
naisailalim na sa milling process. Tinataya namang nasa 4 na milyong mamimili sa higit 200 munisipalidad ang nakinabang dito. Samantala, sa harap na inaasahang pagpasok ng panahon ng tag-init, tiniyak ng GIEN na maayos ang mga irigasyon sa bansa. In fact, meron po kaming convergence, meron kaming MOA with League of Municipalities of the Philippines at tutulong na rin po ang ating mga LGUs sa pagbebenta po ng ating BBM rice. Ang gusto ko, ang utos kasi sa atin ng ating Pangulo ay mas marami pa sa ating mga kababayan ang maka-avail po nito. So kung tutulong po ang LMT, isipin po natin sana lahat ng palengke sa ating bansa pwede mong i-access yan. So malapit na po kami magpirmahan ng MOA with LMT. Wala naman po tayong problema sa kinakaharap sa pagdating po sa supply ng irigasyon natin. Sa katunayan, meron pa po tayong double dry cropping ngayon. Kaya ho namin magpatubig ng minimum of 350,000 hectares para po dito sa double dry natin. Ibig sabihin, simula ho ng Marso ay magtatanim ulit ang ating mga magsasaka. Okay, so kung nagustuhan ninyo ating mga topics ngayong araw mga kababayan, please give a like naman po sa ating video. Malaking tulong ho yan. At kung hindi man kalibisan sa inyo, please i-share natin ating mga vlogs mga kababayan para marami pa din matulungan po ng mga kababayan natin na nabulag ng kabilang kampo dahil sa mga DDS fake news peddlers. Okay? So please like and share. Kasama rin po natin ngayong araw mga kababayan si Ma'am Rosie Magbanwa. Nandiyan rin po si Merna Borromeo, Helda Baldomina Pita, Jesuan May Miano. Nandiyan rin po si Angel Gel Fernandez Resurrection, Lorna O. Villanueva. I-shoutout natin si Birds Lumibaw, Nonsky Pasamonte, Jeremiah C. Guerrero, Lilian Olidan, Shisita Druha, nandiyan rin po si Ovom Pai, Nida Ishihama. I-shoutout natin si Susana Castañares Dumps, Michael Joseph Arellano, Testa Maliwan, Carmen Robertson, Maria Soriano, Jodeth Dumas Panya, Ana Holwa, Shara Ugayan Bulyo, nandiyan rin po si Apple Nas, Nida Ichhaka, Concisa Fortes, Jose M. Bornos, Loy Loy, Rons Ariglo Molino Ramos, nandiyan rin po si Lia Balsote, Mercy Calatrava, Lochi Pacli Bare, Haitsu Bioli Bonaventura, Lionel Desiderio, Trinidad Lozano, Felicitas Manibog, Alicia Lig, Sandy Yang Ed Dong S, Agida Kunanan, damihan na natin. Nandiyan po si Bong Yu, JRN, Cristina Bautista Santiago, Gorgunya Angala, Jico Jerry Cabreros, Tonpil Pau, Anabel Hoson, Mel Sibayan, Mario Picuares, Anjang Aison, Alicia Lik, Elbe Semizo, Joliet Sunakawa, and Haitsun Nelson Carabana. Okay, so mga kababayan ko, yan natin nakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, alisin mo ang aking takot at palitan ito ng pananampalataya. Ang aking mga alalahanin ng kapayapaan at ang aking kalungkutan ng pag-asa. Ipainawa mo sa akin na ang lahat ng bagay ay kumikilos ayon sa iyong mabuting plano. Inidalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita.
sa iyong pamumuno, bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot, dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana, manggagawad magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap, ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama, Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat, sa puso ng masa, inaangat ating watawat.